Hello po mga kabayan, mga kalingap. Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Muling nagbabalik. Absent po ako ng mga ilang araw, no? Wala akong upload. So, ito ngayon, napanood ko yung isa sa vlog ni Kalinga Prab. Isang sikat na artista na nalaos. Sorry for my word, kasi yun ang para sa akin magdi-define. And then, ito nga yung fame versus sa legacy. So, syempre, yung sumikat kaysa dito kila Kalinga Prab na yung kanilang itong sa Kalingap, Ligasiya, ang kanilang tawag dito, mission, no? So, dun sa artista na yon si BJ, na naging bisita nila Kalinga Prab, mayroon pa akong short clip na ilalagay ko sa last part, at yung kabuuan po nito sa channel ni Kalinga Prab, panoorin po ninyo, bisitahin nyo na lang po. Pero bagong lahat, thank you so much po. Mga bagong subscribers sa aking munting kubo, welcome, thank you so much talaga. Silent viewers, nasa comment section, mga nagda-thumbs up, nagsishare, mga hindi po nag-skip ng ads, sa tuwing kayo po ay nanonood sa akin ginagawang reaction, thank you so much po. And shoutout kila kay Bar Santos Matubang at Edna Vlogs Kalinga Prab, Jack Tapi Matubang at lahat po ng reactionist na nagre-reaction po dito sa Kalingap. Suportahan po natin. Yan, tuloy-tuloy po natin panuorin ang kanilang mga videos, lalo na kila Kuya Bal, no? Huwag po tayo mag-skip ng ads. May mga programa po ito. So ito po na mga kabayan at Kalingap. Nakuha kasi dito sa aking atensyon, pinanood ko yung video na yon 2 beses talaga. Kasi nung una, may ginagawa ako kumbaga, naririnig ko lang pero hindi masyadong attentive yung aking utak. So, dito lang sa portion na to, yes, short clip na ilalagay ko sa last part, no? Nakwento dito ng bata ni BJ, si Tulits. Siya po yung nasa nasa advertisement po ng Tide na ang kanyang linyahan is ako, lagi na lang ako, kahit sa mat, ako, yung mga ganon. At saka dito sa Bulaga. So, ang nangyari pala sa batang to, siya, nagkaroon ng family problem, no? Nag-start siya 5 years old, tapos syempre tuloy-tuloy yung kanyang career. Then pagdating din ng 13 years old, para nagkaroon ng downfall yung family nila. So ito po yung pinopoint out ko dito mga kababayan ng Kalinga Pano. Naghirap sila kasi hindi na i-manage ng maayos yung pera niya na mama niya ang mahawak. Sabi nga niya, nakabili sila ng bahay pero hindi niya maintindihan kung bakit parang nawala, nabawi yon. So wala. Siyempre bata pa siya at saka hindi na lang niya daw sinisi yung kanyang magulang. So ito yun mga kababayan. Ang reflection ko dito yung nakita ko wasang pera talaga na sabi nga niya yung parang sabihin natin nagulat dahil sikat yung anak niya, akala siguro walang kaubusan yung kasikatan, no? Akala siguro tuloy-tuloy yung pera, ganon. So, baka siguro, syempre, hindi natin alam kung cash yung bahay o hinulugan, kung bakit narimata, nabawi o anong nangyari, kung naibenta, kung ano ba nangyari doon. So, ang ibig kong sabihin dito, once na hindi mo pinahalagahan, yung pinaghirapan talaga mawawala, no? So, naawa ko dito sa kanya, kay BJ, kay Tulits, no? Pero, ngayon kasi may pamilya na siya, at nakakalungkot lang, pero at least lumalaban, no? Nakakalungkot kasi yung anak niya, may cerebral palsy, tapos basta may epileptic, ganon. Pero 7 years old na, pero lumalaban yung bata, no? Nakaka-survive sila. At ang nakita ko dito kay Tulits, no? Oo, nung mga na-freebies daw na kwento niya na parang nandun, sabihin natin nag-backslide, pero nandun pa rin yung ngayon na meron na siyang pamilya. So dito niya binubuhos yung diskarte para mabuhay yung kanyang pamilya. Pero yung pinagdadaanan nila, grabe. Pero hindi siya, kabata pa niya, 28 years old, hindi siya naging pabaya. Nagtutulungan sila. Swerte din niya kasi yung kanyang napangasawa, mabait yung mga magulang, tapos may negosyo nga. Napanood ko yung kay Sir Julius. May negosyo sila, food catering, mga ganon. At saka talented yung batang to So, ngayon, parang bumabalik na uli ang kanyang confidence, no? At din to, doon sa Velvet Box, nag-online selling din kasama si Kalingap Jomar. So, malaking tulong na yung Kalingap, na-introduce siya, sabi natin na-introduce, nakilala uli siya. Kumbaga, lalong lumakas ang kanyang fighting spirit para lumaban sa buhay. At nagkita sila sa Velvet Box nila Kalingap Prab. Kumbaga, yun, basta sa Velvet Box sila, nagkaroon ng connection, no? So,
kung bakit sinabi kong fame over doon sa legacy, kasi yung kasikatan talaga, nawawala. At saka, pag sikat ka lang ngayon, no? Tapos makakalimutan ka na ng mga tao. Minsan pa nga, may mga kaibigan ka dahil nung sikat ka, tapos pag wala ka na, so hindi ka na rin nila maaalala. No? So ito ngayon ang sinasabi ko sa legacy kila Kalinga Prab. Ayan si Kalinga Prab, hindi yan malalaos. No? Tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawa. Legasiya, pamana. Ayan. Fame, kasikatan, over legacy, pamana. Ang ginagawa ng Kalingap ngayon nila Kuya Bal, ayan nila Kalingap, mga vloggers na nag-charity is pamana. Maipapamana yung kanilang mga ginagawa. No? Hindi makakalimutan. Kahit ipikit mo pa yan, anong ginagawa ng Kalingap? Pabahay. Kumbaga, ibig sabihin, lahat naman tayo papunta doon. Yung henerasyon, hindi makakalimutan kung ano yung ginawa ng Kalingap. Once na sinabi, marinig mo, Kalingap, ay sila yung mga nagpapabahay, sila yung mga tumutulong doon, may mga estudyante na magagaling, tapos wala yung mga magulang, hindi kaya paralin, andyan sila Kalinga Prab, tumutulong. Tapos kung ano pa, di ba? Yun ang ibig kong sabihin dito. Kung alin kayo doon, alin ang pipiliin nyo, sa fame, kasikatan, o sa legacy, o yung sa pamana. No? So, para sa akin, dito ako talaga sa pamana, sa legacy. Legasiya. Di baling hindi ka sikat. Pero mayroon kang ginagawa na tatatak talaga sa isipan ng mga tao. Na sa tuwing may makikita silang madadaanan, ma-identify nila. So, hindi ka makakalimutan. Nandoon pa rin Tatak mo na yon. Kaya si Kuya Bal, ang tatak niya, Kalingap, nagpapabahay, tumutulong sa mga senior citizen, sa mga estudyante dyan na walang kakayanan, ganun din si Kalinga Prab. So, ang natutunan ko talaga dito mga kababayan, mga Kalingap, bilang isang ina, ang aking opinion at aking reaction ngayon, pag meron ho tayong mga anak na nagsisikap, naghahanap buhay, pahalagahan ho natin yung kanilang kinikita. Hanggat maaari, i-put up talaga sa hindi siya mawawala, kundi lalago. Yun ang ko dito kay Tulits, kay BJ. Kasi kung na-manage lang yung kanyang kinita noon, hindi sila ganyan na maghihirap. Naghirap in the sense dahil nga nagkaroon siya ng baby na may problema. Pero kumbaga nung nag-asawa na siya, nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Kasi meron daw siya, kwento niya, meron siyang kinakasama nung una pero hindi sila nagkasundo siguro dahil nga wala siyang pera. So naghanap ng mayroon daw yun sa kanya. Pero swerte niya kasi itong kanyang ngayon na pangasawa, tanggap siya at nagtutulungan. Yun naman talaga dapat, no? Masarap lang yung ganung magtutulungan, pero kung ikaw lang mag-isa ang kikilos, ang hirap, ang bigat, no? Ang hirap yun. Kaya panoorin niyo po sa channel po ni Kalinga Prab. Maganda ho yung kwento ng batang to. At the same time, a month ago, nang napanood ko to kay Sir Julius, no? Nandun din yung meron silang food cart. Hindi ko lang binibigyan to ng ng reaction. Nandiyan lang tayo, lumilipad-lipad, no? Sabi ko, maganda yung yung fighting spirit niya ngayon, tapos yung kanyang pagsisikap para tuloy-tuloy na masuportahan yung pangangailangan ng kanyang pamilya, ng kanyang anak. Ang hirap nun. Doon pala sila pinatuloy ni Kalinga Prab sa transient para hindi na nga daw na gumastos pa. At salamat kay Kalinga Prab dahil may pakimkim siya para sa bata. Sabi nga niya, hindi ko na to bibilangin na basta para sa bata. Tulong niya para sa bata. So yun, nag-live na rin to si BJ, si Tulits. So, pasalamat siya sa mga Kalingap kasi nakikita niya na unti-unti umaangat yung kanyang YouTube channel. Kaya tuloy-tuloy lang ho natin suportahan at sana makita pa natin siyang muli, kasi dito sa hosting, mag-host ng mga parties, birthdays, so kahit anong celebration, so nag-host siya. Nabanggit din naman doon ni Kalingap, positive siya na if ever na may mga occasions sa Kalingap, basta bakante, tatawagan siya. Pwede siyang mag-host. No? So yun lang yung sa akin mga babae, mga Kalinga. Basta tayong mga ina, pahalaga natin, nakikitain ng ating mga anak kung meron, may mga anak na nagsisikap dyan para sa makatulong, mga breadwinner. Kasi ako hindi ko naranasan maging breadwinner. Kasi kahit pa paano naman nung time na yun, ng nanay ko naman may trabaho, tapos yung mga kapatid ko mga lalaki, nagsisikap din naman sila. So syempre ako babae, ate,
pasaway, sabay ganun eh. So, mga kababayan, mga kalingap, hanggang dito na muna ako. Good morning po sa inyong lahat, no? Lagi na rin na nakasupport sa akin. Yung muna ako mag-shoutout mga kababayan, pasensya na, no? Basta thankful po ako sa inyo palagi. Ayan, mga silent viewers, always thankful po ako sa inyo. So, hanggang dito na muna. See you again. Sana makapaggawa pa ako ng aking reaction. Sobrang busy po talaga. Ingat po tayong lahat. To God be the glory and honor. Di ba, syempre nakilala ka bilang artista. Ngayon ba tuloy-tuloy ba yung mga pagiging artista mo? Ano ba yung kwento? Pwede ba may kwento sa amin? Oo, kuya. Ano kasi, nag-start ako 5 years old, di ba? Oo. Tapos, yung alam ng mga tao na nawala ako sa showbiz, ano na ako noon, mga 13, 12, ganyan. Kasi right after nung Itbulaga ako, maging host ako doon, nagtuloy-tuloy naman ako sa iba't ibang network. Pero nung dumating ng punto na medyo nagkaroon kami ng financial downfall, kasi single mom yung airmat ko eh. So syempre, nagkaroon siya ng artistang anak. Medyo na-overwhelmed din siya sa kita, sa problema, at sa iba-ibang mga technicalities ba. So, yung pera ko, na binili niya ng bahay, na invalidate. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, bata pa ako nun eh. So, napalayas kami dun sa bahay na yun. Nag-downfall ako. Bilang artistang bata, nung panahon Parang na yun, hindi na-handle ng maayos yung finance niya, no? yes, oo. Pero syempre, ayoko naman na... Manisi. Oo, ayoko na sisiyan. Ayoko na sabihin kay Ermat yun na gano'n yung nangyari. Sa akin na lang, things happen. Na baka may mga... nalito rin siya. May Bakit mga... tumigil naloko ka? din sa- Ba't tumigil ka sa pag-artista? Nung 13 years old, di ba? Ayun nga yun. Nung nagkaroon kami ng financial downfall, syempre, nung panahon kasi na yun, ako yung pinaka... Kumbaga, sabihin natin pinakasikat. Sikat sa panahon namin na yun. So, yung expectations sa mga tao, iba kumpara sa ibang artista, kumpara sa ibang bata. Tapos nung nagkaroon ng financial downfall, tuwing pupunta ako sa taping, parang nanlilito ako sa sarili ko. Kasi yung mga kasama ko, well put, lahat, okay sila. Tapos akong may pangalan, ako yung laging pangit yung gamit, laging Pero yung mga problemado kasama, sa hindi ano. pa masyadong sikat noon. Sila hindi masyadong sikat, pero sila yung may kaya. Kasi syempre, alam naman natin sa showbiz, kapag ka may kaya, mas kayang supportahan yung ganyan.